Pera o panahon? Ano po ang pipiliin nyo? Money or time? What will you choose? Ano nga bang pagkakaiba ng pera sa panahon? What is the difference of having money and having time? Ito po ang pagkakaiba. Pagdating sa pera, alam mo ilan pa ang natitira sa iyo. Nabibilang natin ang pera. Pero pagdating sa panahon, di mo alam ilan pang oras, ilang pang minuto, ilang pang araw, ilang buwan, o ilang taon na lang ang natitira sa iyo. Pakatandaan niyo po yan. When you have money, you know how much do you have in your pocket. But with time, we do not know how much time is left with us. Ano ba ang mas mahalaga? Pera o panahon? Mahalaga ang pera, pero kung wala kang panahon, walang halaga ito. Sandali lang mahanap ang pera. Amen? Bigyan ko po kayo ng advice, payo, kung paano ka makakapulot ng pera. Gusto niyo po? Siyempre. Ito lang pong gawin niyo. Pagtanong niyo po, sino yung nagpapabless ng bahay? Pumunta kayo doon? Bakit? Kasi pagkatapos ng blessing ng bahay, magsasabog ng pera. Yun, pumulot po kayo. Kahit piso lang, jackpot ka na. Kasi tandaan natin, nung tayo ay isinilang sa mundong ito, wala tayong saplot, wala tayong dinadala. Dapat masaya ka. Meron kang piso. Kahit sentimo lang yan, masaya ka dapat. Ang pera pwede mong pulutin. Ang pera pwede mong hanapin. Ang pera pwede mong pagpaguran. Pero ang panahon, kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan ang pagtakbo ng panahon. Lahat tayo may nakatakdang panahon sa pag-alis natin dito. Kaya nga yung mga iba, may takot sa kamatayan. Yung mga iba, nanginginig. Yung mga iba, nag-aalala. Baka daw bukas mamamatay na sila. Totoo yun. Kasi hindi natin alam kung ilang pang oras at panahon ang natitira sa atin. Kaya nga, yung nagising ka lang, malaki ng grasya yon sa Panginoon. Jackpot ka na naman. Pero ano ba ang dapat nating gawin dito sa panahon na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Makinig tayo sa payo nitong si Haring David. Sa unang pagbasa, sabi po ng kwento, namamatay na siya. Bago man siya namatay, binigyan niya ng payo ang kanyang anak, si Haring Solomon. Yung mga salita ni Haring David na ating po nabasa at napakinggan, they are the words of a dying man. Mga salita ng taong malapit ng mamatay. At ang ganda, napakahalaga, makinig ka sa mga salita ng taong malapit ng mamatay. Bakit? Kasi diyan mo makikita, diyan mo malalaman anong pinakamahalaga sa buhay. At anong sinabi niya sa kanya? Dalawa. Magpakatatag ka at sundin mo ang utos ng Diyos. Be strong, be steadfast, and always follow the statutes, the instruction of the Lord. Bakit kailangan sundin ang utos ng Panginoon? Kasi sabi ni Haring David, magiging matagumpay ka. Magiging masaya ka. Yan lang po ang kailangan nating gawin para tayo ay maging masaya, maging matagumpay, maging payapa. Sundin lang natin ang utos ng Diyos. Be good. Maging mabuti ka lang. Dahil kung sinusundan mo ang gusto ng Diyos, solve ka na. Wala ka ng ibang kailangan dahil pupunuin ka niya, tutulungan ka niya. Nakita din po natin ito sa Ebanghelyo. Pinaalis ni Jesus ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disipulos, ang mga apostol. Wala silang dinadala.
He gave an instruction not to bring anything. Paano sila mabubuhay? Ang Diyos ang bahala sa kanila. Basta't sundin lang nila yung utos niya. At narinig po natin na kahit wala silang dala, hindi sila pinabayaan. At ang nakakamangha, nakakabigla, nakagawa pa sila ng mga milagro. Nakagawa sila ng mga himala. Wala silang dala ni isang barya. Pero yung mga pinakita nila, yung mga ginawa nila, kamangha-mangha. Dala-dala nila ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Dahil sinundan nila ang kagustuhan at utos ng Diyos. Ngayon, dapat mapagtanto natin at maisip, bakit kaya napakamalas ko sa aking buhay? Bakit kaya napakalungkot ko? Bakit kaya napakabigat ng buhay? Baka naman, hindi ka sumusunod sa kautusan ng Diyos. Baka naman, hindi mo ginagawa ang kagustuhan ng Diyos. Remember this, my dear friends. If you follow the will of God, you will always triumph in your life. You will always succeed in your life. You will always find happiness in your life. You will never go wrong in following the will of God. Hindi ka magkakamali kung susundan mo, gagawin mo ang kautusan at kagustuhan ng Diyos. But you will always encounter problems in your life if you keep on prioritizing doing your will first rather than the will of God. Kung palaging inuuna mo yung kagustuhan mo, maghanda ka, magkakaroon ka ng problema. You will always be happy if you follow God's instruction, if you follow God's law, if you follow God's will. May kausap po ako. Kwento niya sa akin dati, nagtatrabaho po siya sa casino. Kinausap po sila ng management. Nadadayain nila yung mga laro. Kung susunod sila, bibigyan sila ng bonus. Tigti 300,000. Napakalaking halaga. Ito pong mga kasama niya, pumayag. Sino bang hindi mapapapayag? Napakalaki ng pera. Sayang. Makakatulong na sa iyong pamilya. Hindi lang sila makakakain, mabibigyan mo pa sila ng magandang buhay. Pero sabi niya sa kanya sarili, sinabi niya sa management, hindi po ako. Bandang huli, siya pa po yung pinarusahan. Na-penalize pa po siya. Ginawa pang mahirap yung kanyang pagtatrabaho. Pero sabi niya sa akin, Father, I do not have any regrets. Hindi po ako nagsisisi doon sa ginawa ko. Bakit? Ngayon pong tapos ng lahat at nag-retire kami, nakita ko po yung buhay ng mga katrabaho ko. Nahihirapan po sila ngayon. Ako po, ang saya ko po. Ako po, payapa po ako sa aking retirement. Kaya hindi po ako nagsisisi. Oo, kung noon siguro nag-enjoy sila. Ako talaga nahihirapan pero nagtitiwala ako sa Panginoon na tama yung ginawa ko. Tama nga. Ngayon po, wala akong problema. Sila, ang dami nilang problema. Kung palagi mong susundan yung iyong gusto, maliligaw ka, masasaktan ka, mawawala ka, mabibigo ka. Hindi natin alam kailan tayo aalis sa mundong ito. Kaya nga, habang meron kang panahon, yan ang napakahalagang mensahe ngayon. Sundan mo ang utos ng Diyos. Sundan mo ang kagustuhan niya. Hindi ka magkakamali at makikita mo, magiging masaya ka. Magiging payapa ka ngayon at magpakailanman.